Hello! Nandito naman po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from Sultan Kudarat. Shout out sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Maraming salamat sa mga member po ng munting tinig community at maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating channel. Pag-usapan natin, wala ng intro-intro, may lumabas ngayon na balita at kalat na sa social media ang ruling ng Court of Appeals na kung saan po ay found National Police Chief General Nicolas Torre at saka 4 daw di umano na mga police officer responsable daw sa pagkawala ng mga Bicol activists. Okay? Disappearance of Bicol activist Felix Salaverria Jr. The court also extended legal protection to Salaverria's daughter by granting them the privilege of the writ of amparo and habeas data. So mga kamunting tinig, ito ngayon ang pinagpipistahan ng mga DDS, lalong-lalo na ang mga DDS vlogger. Ang pinagtataka ko lang, hindi nila kayang sirain si General Torre. Ito na ngayon ang kanilang panlaban. Ang desisyon di umano ng Court of Appeals. Alam naman natin na galamay po ng mga Duterte ang iba dyan. May mga lumabas din na mga balita sa social media. May lumabas din na mga informations. Pero ganun pa man mga kamunting tinig, parang kung kailan pa naging PNP chief si General Torre, saka pa naging kidnapper. At mayroon pang kauwian. Nag-extend pa ng protection, no, sa anak ni Salaverrias, okay, ng tawag na privilege of writ of amparo and writ of habeas data. Sa mga makamunting tinig, maniwala kayo sa mga ganitong klaseng propaganda. Tinalo lang ni General Torre si Basti Duterte sa boxing by default. Lumabas na kaagad ang Court of Appeals decision na nakitaan daw po nila na itong si General Torre ay kabilang responsable or accountable sa pagkakawala ng isang Bicol activist na si Felix Salaverria Jr. At mayroon pa daw di umanong 4 na mga police officer. Sa bagay, gawin talaga nila lahat na mapabagsak nila si General Torre kasi namamayagpag ang pangalan ni General Torre ngayon dahil po sa kanyang magandang hangarin sa hanay ng ating mga kapulisan. At grabe ang tiwala at kumpiyansa ng ating mahal na Pangulo na kayang gampanan ni General Nicolas Torre III ang responsibilidad na pamunuan ang hanay ng pulisya o ng ating mga kapulisan. So abangan natin kung ano ang magiging sagot ni General Torre tungkol po sa balita na ito at tungkol po sa desisyon ng Court of Appeals na kung saan ay talagang parang over naman to. Bakit nung panahon na hindi naging PNP chief si General Torre, bakit hindi po nagdesisyon ng Court of Appeals na siya po ay may accountability sa pagkawala ng isang taga Bicol, isang aktivista. Kasama pa niya yung kanyang 4 na mga police official. Kayo ang tanungin ko mga kamunting tinig. Kayo ang tanungin ko, ano po ang makomento ninyo sa balita? Dahil ito'y pinagmamalaki. Sabi ng mga Duterte Dayhad supporters, ngayon, General Torre, ang tapang-tapang mo. Ngayon ilabas mo yung tapang mo dahil bahagi ka pala sa pagkidnap. May nabasa ako ang pangalan ba nun ay si Real Talker. The Real Talker. Yan ang nakita ko na nag-post na kung saan ay may kinidnap daw po si General Torre. Grabe naman. With all the allegation, kidnapping pa. Paano kaya mapopromote yan? Nung siya ay naging CIDG, wala pa siya sa pwesto. Hindi man nagdesisyon ang Court of Appeals. Parang may something wrong sa... Baka mamaya tayo na naman ang kasuhan ng mga kaalyado ng mga Duterte nito dahil kinokontra natin o
binibigyan natin ng malisya ang desisyon ng Court of Appeals na kung saan ay inuugnay si General Nicolas Torre III bilang accountable sa pagkawala ng isang aktivistang taga Bicol. At nagpa-provide pa ang Court of Appeals ng proteksyon, grant pa ng proteksyon sa pamamagitan po ng privilege of the writ of amparo at the same time the writ of habeas data. Nung kasagsagan ng nagserbisyo siya bilang ordinaryong opisyal o bilang membro ng CIDG, bakit hindi ito lumalabas ng mga issue? Ngayon, bigla na lang kidnapper na si General Torre. Ngayon, bigla na lang may kinalaman na si General Torre sa kanyang pagkawala ng mga aktivista. Anong basihan? Wala tayong alam sa mga ganitong issue, pero grabe naman yung issue na ibinabato nila kay General Torre, kidnapper. Parang katulad lang sa issue ni Maharlika na kidnapping kay First Lady Liza Araneta Marcos na hanggang ngayon wala namang kaso, wala namang napatunayan. Yaw-yaw lang naman ng yaw-yaw sa social media, sa kanilang platform para kumita, para magkaroon ng revenue. Hanggang ngayon wala naman silang ging file na kasong kidnapping. So abangan natin kung ano itong mangyayari, kung ano itong mga development, o kung totoo ba ito o hindi. Abangan natin mga kamunting tinig, dahil alam ko sobra na ang paghabol nila kay General Torre. Tinawag nga ni Basti na unggoy. Yung mga DDS vlogger, narespeto ba nila si General Torre? Ang mga DDS vlogger, dahil hindi po si Basti lumabas para magboxing kay General Torre, sila na ngayon in behalf of Basti ang nagyayaya kay General Torre, as if naman patulan sila ni General Torre. Si Basti lang, dahil po kaya nga naging winner by default si General Torre, dahil sumibat si Baste papunta ng Singapore. Pero yung balita na ito, mga kamunting tinig, na kung saan the Court of Appeals has found daw di umano General Torre, Philippine National Chief of Police, and other 4 officials responsible and accountable for the disappearance of Bicol activist Felix Salaverria. Anong katotohanan dito? Propaganda na naman to. Naku, Diyos ko, Ginoo ko, Lord. At ito pang malala, nag-extend pa daw ng proteksyon. Kung may kinalaman si General Torre sa pagkawala ni Felix Salaverria, at kung mayroon pong panganib o banta sa buhay ng anak ni Salaverria, di ba dapat noon pa yan? Di ba dapat noon pa yan hinaharas ang anak niya? Bakit walang ginawa na pangaharas? Anong purpose? Over naman ito. Suspend privilege of the writ of amparo and habeas data. Sobra naman. Di ba dapat nga nagawa na ni General Torre takutin ito kung talaga may kinalaman si General Torre at 4 na opisyal? Hindi pa dapat naging PNP chief si General Torre. Dapat gumawa na siya ng paraan patahimikin ang pamilya ni Salaverria kung mayroon siyang kinalaman sa pagkawala nitong Bicol activist na ito. At anong anong patunay ng mga DDS vlogger na kidnapper si General Torre dahil lang sa desisyon ng Court of Appeals? O di kaya ito ay isang pangharas kay General Torre dahil po sa pagkaka-involved ni General Torre sa pagkakahuli kay Rodrigo Roa Duterte, kay Kibuloy, at kung sino-sino pa dyan. Di kaya ito ay personal vendetta nila kay General Torre? Kasi parang OA naman to, no? Parang OA naman na mag-e-extend ng legal protection ang Court of Appeals sa anak ni Salaverria. No, mag-extend ng legal protection. The court extended legal protection to Salaverria's daughter by granting privilege of writ of amparo and habeas data. Mga kamunting tinig, abangan natin ang development na ito. Pero ito lang po ang masasabi ko, hindi po ninyo masisira si General Torre kahit anong hamon po ninyo. Baka malamang sa malamang, tumakbo pang presidente si General Torre.
So, kasi matunog ang pangalan ni General Torre eh. Oh. Pinuri pa ng Pangulo na bagong champion. Galit na galit ang mga DDS vlogger, galit na galit ang makabaste. No? Baste sa umaga, barbe sa gabi. Oh, sibat dahil takot kay General Torre, bumatsi. Ha? So, ayan mga kamunting tinig, General Torre ngayon, target na naman ng paninira at ito, dinaan po nila sa legal na pamamaraan. So, abangan natin ang development na ito na kung saan ay nililink si General Torre sa pagkawala di umano ng isang Bicol activist na walang iba kundi si Felix Salaverria. Kaya sabi ng mga ibang DDS vlogger, kidnapper daw po si General Torre. Yung issue ng kidnapping, walang katapusan. Simula kay Maharlika, kay First Lady, kidnapper daw. Hanggang ngayon, si General Torre na naman ang kidnapper. Ewan ko na lang sa inyo. Mga letse kayo. Kung kayo'y bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated pag magkaroon tayo ng activity. Maraming salamat, adios, and mabuhay po tayong lahat, mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.